nakakuan abi ni no, nakasulat mga abyan diri sa Section 8, the corporate powers of the authority of the proposed bill, no, law, mga abyan. Section 8 paragraph G, nabutang di one of the corporate powers of the BIDA is to exercise the power of eminent domain within its jurisdiction insofar as it may be reasonably necessary, kung kinahanglanon, no? Kung kinahanglanon for the efficient maintenance and operation of the services ang BIDA. Kung halimbawa may mga infra projects no, nga dapat himuon, kung kinahanglanon para sa preservation of biodiversity and environmental conditions of the island, mga abyan, kag kung kinahanglanon to maximize public returns on government and private sectors investments, mga abyan. So, magamit kuno sa BIDA ang ginatawag nga power of eminent domain. Now, ano ang power of eminent domain? Attorney Richard Pabilasero po naton sa linya. Good morning. Good morning, good morning. I am so thankful na in-invite ako sa program mo kasi simula nung pumutok yung mga balita nung kumalat about sa eminent domain na yan, halos araw-araw na yata may bisita ako sa office just to ask clarification for this matter, no? Okay. So, congratulations muna sa program at least it took the initiative na para talagang makakuha kayo ng resource person, not necessarily na ako because I know we have a lot of lawyers na pwede naman magsalita doon. But then, sa mga nakikinig ngayon, sa mga taga-Boracay, paki-clear muna ng ating mga isipan kasi mahihirapan kayong maintindihan kung ano yung i-explain natin dito kung sarado yung utak natin. Tama. Okay? So, that's what I kept on telling kung sino man pupunta sa office kasi ang hirap pumasok ng idea sa isang utak na medyo sarado. Okay? So, what is eminent domain? I proceed now, Idol? Yes, go ahead, attorney. Ang eminent domain, kasama yan sa inherent power ng isang estado. Inherent mean indispensable or hindi maaaring mawala sa isang gobyerno. Tatlo kasi ang inherent power of the state. Number 1, the power of eminent domain. Number 2, the police power. And number 3 is the power of taxation. Tatlo po yan. Pag kulang yung isang yan, magkukurap po ang isang government. Hindi po magiging successful ang isang gobyerno. Mawawala po ang tinatawag na Republika ng Pilipinas o kahit yung United States of America. Pag kulang sa tatlong yon, ay mawawala po ang isang gobyerno o ang isang estado. Yung State of the Philippines na tinatawag natin, Republika ng Pilipinas, mawawala po yan pag kulang po yung tatlo. Ngayon, yung pinag-uusapan natin dito is the power of eminent domain. Okay. By legal definition po, ang power of eminent domain, that is the taking of private property, okay? The taking of private property for public purpose and after payment of just compensation. Tatlo rin po ang requirement para mabuo para ma-exercise effectively ng government ang kanyang power of eminent domain. Okay, ulitin ko, number 1, dapat yung property ay kukunin ay private. Number 2, for public purpose. And number 3, after payment of just compensation. Hindi po basta-basta po yan. Bibigyan ko kayo ng example. Yung kasi yung pinag-uusapan dito ngayon na yung BIDA ay isang GOCC or Government Owned and Controlled Corporation. Isa sa mga sikat na GOCC ay yung NAPOCOR, National Power Corporation. GOCC po yan. Now, pag magtatayo ng transmission line si NAPOCOR at tatamaan yung lupa mo, pag ginamit ni NAPOCOR yung lupa mo, babayaran ka. Your private property is because yung purpose niya is for public. Kasi dadaan yung
transmission line ng NAPOCOR. Public purpose, public utility kasi ang itinatayo. Now, kung ilalagay natin dito yung sitwasyon sa Boracay tulad ng nangyayari sa NAPOCOR, mangyayari po yan kung halimbawa may gagawing project ang gobyerno. Like for example, maglalagay, halimbawa lang, magkakaroon ng super project. Gagawa ng flyover from Yapak to Manok-Manok. Sample lang yan, ha? At pag yung madadaanan, yung mga private properties na madadaanan ng foundations, ng haligi, ng footings, ng flyover na yan ay private property, magkakaroon po ng just compensation or payment. Kasi private property po yung natatamaan. So hindi po mangyayari yung sinasabi na basta-basta na lang kukunin yung private property. Kung wala namang public purpose. So dapat perfect yung tatlong elements na yon. Public purpose, private property, and payment of just compensation. Okay? Now, ano bang current status ng mga lupa dito sa Boracay? Alam naman natin, forest land at saka alienable and disposable. Yung alienable and disposable, yun po yung ating private properties. Private properties po yung alienable and disposable, especially pag may titulo na po. Nandun na po yung mga pangalan ng mga tao as claimant. So nag-set in na actually yung private ownership and the private classification po ng mga lupang A and B na yan, alienable and disposable. Hindi po kasali sa eminent domain ang forest land na kukunin ng gobyerno kasi sa kanya naman talaga na yun. Yung forest land na yan is already owned by the state. So hindi na niya kailangan kukunin. Okay, so pag-uusapan natin yung taking of the private properties. Okay. Yung A and B na kasi meron akong na nagkukumahog na ibibenta na lang kasi kukunin na ng gobyerno na hindi babayaran. No, hindi po ganun yun. The taking of the private property for public purpose after the payment of just compensation in the exercise of eminent domain by the state, gagawin lang po yan, uulitin ko sa A and B. Kung kinakailangan. Kung hindi naman, hindi rin po. Anong gagawin dito sa Boracay? Anong itatayo dito na para sabihin natin na uubusin yung Boracay for public purpose? Ano yun? Gagawin na lang na puro na lang tulay ang Boracay, puro na lang ports, puro airport? Hindi po mangyayari yun. Puro terminal, Okay. Baka hindi naman ang gagawin ng Boracay na puro na lang terminal, puro na lang kalsada, puro na lang plaza, and other public infrastructures, no? Tony Pabilaser. Oh, that is that is synonymous to impossible. It will not happen. It will not happen. And kapag nasa private land ka naman, yung tinatawag nating A and B, you've been paying your taxes naman, nag-set in na yung claim of private ownership, doon ka naman babayaran. Again, only for public purpose. Hospital, eskwelahan, kalsada, public market, tulay, overpass, kung mga basta for public purpose, hindi pwedeng gamitin for private purpose din. Wala pong ganun. Wala pong ganun na mangyayari, only for public purpose. So anong kinatatakutan ng mga taga-isla? Ang kinatatakutan nila yung mali-maling impormasyon na dumarating sa kanila. To be honest, mali-maling impormasyon. I even saw a comment and I know the person. Ay pagkakaalam ko, you're not even a college graduate, tapos you've been campaigning against the exercise by the government of the eminent domain. Hindi mo naman naintindihan. So please stop spreading the false and fake news na hindi mo naiintindihan kasi iba yung explanation, iba yung purpose, iba po yung reason bakit meron pong eminent domain. Now, legally speaking, yung power of eminent domain, nasa legislative act kasi yan.
Legislative act yan. Ini-exercise yan by the national government. Kaya lang, pwedeng i-delegate. Pwede niyang ipasa through legislation din kapag ma-approve ang bida, like the approval ng ibang GOCC, meron talagang eminent domain because the GOCCs, lahat ng GOCCs pwedeng mag-acquire ng property. Again, ano ba yung GOCC? Government-owned din yan. Meaning to say, in the exercise ng kanyang power to delegate its authority, pwede niyang sabihan, isama sa batas ni bida na you have the authority to acquire properties para mapaganda yung operation ng isang GOCC. Like for example, yung sinabi ko kanina sa Napocor, paano magagawa ni Napocor ang function nito na mabigyan ng electricity ang buong Pilipinas kung hindi siya makakadaan sa isang private property. So kailangan i-expropriate niya para magamit niya. The same with other GOCCs. Kapag sa function ng GOCC, in order for a GOCC na magampanan yung trabaho na ibinigay sa kanya ng isang batas through the Legislative Act of Congress, kung kailangan niya, kung kailangan niya mag-acquire ng private property, yun ang i-exercise niya. The power of eminent domain kasi po part ka ng operation ng state o ng ating estado. Yun po yun. Hindi na kailangan nating mag-confuse yung ating mga kababayan. Okay, now, Attorney Fabila, sir, ang tanong kasi is, sa ngayon, although they are classified as alienable and disposable lands, even without the power of eminent domain, kung gugustuhin ng gobyerno, baka daw, kasi nangyari na nga noong panahon ng BIATF rehabilitation, like for example, yung mga kalsada, nagkaroon ng widening. The power of eminent domain was not exercised because, again, the criteria, like it was not a private land and there was no compensation that happened. No? So, ngayon, kung ang bida po ay sinasabi na makakagawa lang sila ng mga ganyang activities through the power of eminent domain, sir, paano po ang dealing doon sa mga lupa na hindi pa napaprivatize, wala pang titulo? Okay. Allow me to correct that information also. Okay. Noong closure and until now, yung especially sa road widening, wala pong power of eminent domain doon. Kasi ang nangyari po, ang kiniklearing ng government is a government property. So it's not a private property. It's a government property po yung kinlearing. Kung titignan po natin, iti-trace back po natin, it was only in 2006 na nagkaroon ng classification ng private ownership sa Boracay by virtue of Presidential Proclamation 1064. We know that. Meaning to say, bago ang 1064, Boracay po is forest land and government property. So ang nangyari po, sinliring po yung mga lumagpas po doon sa kanilang mga lupa kasi ang napasok po nila actually is originally forest land po kasi government owned. So yun po yung nangyari. So, kaya walang just compensation kasi ang violation po kasi is PD 705, the forestry law, the encroachment or the illegal occupation of the forest land. So kung titignan po natin, sa ngayon, meron po kasi mga dinidemanda the illegal occupation of the forest land. So, hindi po applicable yung eminent domain kasi public land po yun, government property ang kinlearing. Hindi po exercise of eminent domain. It's because forest land yun, which is owned by the government. So yun po yung nangyari, mali kasi yung sinasabi na nagkaroon ng exercise of eminent domain without just compensation. Wala pong eminent domain doon. It's because hindi po yun private property, government property po.
pag sinabi mo kasing forest land, meaning to say it is government-owned. So hindi po, kaya wala pong just compensation doon. At alam naman po natin lahat yon na ang nangyari, akala ng mga kababayan natin sa Boracay, they are the owners of the land because of their tax declaration. Nagkamali po ng ipinamana yung mga parents po natin. Nagiging private land lang po yung property, yung isang lupa, nagiging private land lang po yun kapag na-classify siya into alienable and disposable, doon lang siya magsisimula. Ay nagkaroon ng alienable and disposable dito in 2006, nagkaroon ng Proclamation 1064. Yun lang talaga, doon lang talaga nagsimula. So, dahil doon sa 1064 na yon, sinabi pa ni reserve, yung 30 meters na yan ni reserve niya as a part ng forest land. So, kasama siya sa batas. Again, sasabihin ko muna, hindi po yung physical attribute ang nagsasabi, hindi porke may building, hindi porke puno na ng bahay, condominium, residential areas, hindi porke merong ganun yung physical attributes yung nakikita ng mata mo, hindi porke may ganun, private land na siya. No, hindi po ganun. Ang nagsasabi na isa siyang private land or alienable and disposable ay batas, hindi po yung nakikita ng tao. So kahit pa po isa siyang walang tanim, bakante siya, walang kahoy, maaari siyang KND. Hindi maaaring automatic forest land siya. No, hindi po yung ganun. So kahit puno siya ng kahoy, pero A&D pa rin siya, hindi siya forest land. Pero maaari din na ang isang puno ng building, puno na ng structures, maaaring forest land pa siya. It's because hindi pa siya na-classify into alienable and disposable. So kung titignan po natin, mag-trace back tayo, yun po yung nangyari dito sa isla. So hindi po nagkaroon ng exercise of power of eminent domain, hindi po nagkaroon ng ganong exercise. So kung tutuusin, kaya nagkaroon ng mga cases sa Boracay filed now in court, it's because yun nga po yung occupation po ng forest land. So kung malalaman, alam ko merong cases na nakapile dahil nga doon sa nalaman na yung ino-occupy nila ay forest land. So, yung clearing po nangyari in 2018 at nangyayari ngayon, yung clearing po ay because part yun ng forest land, government property, and not a private property, so wala pong exercise of the power of eminent domain. Okay. Now, attorney, and kung pupuntahan naman natin itong provisions, no, sa bida na specifically, no, na inilagay dito na the bida can only tawag dito exercise, no, the power of eminent domain, dapat reasonable kag necessary to the efficient maintenance and operation of its services and so on and so forth, attorney. So ito ba'y nangangahulugan naman na mas mabuti na nakalagay itong statement na ito, no, na power of eminent domain, na magagawa lang ng bida, no, yung mga public services projects, sabihin na natin, through the exercise of power of eminent domain. Hindi yung pag-i-exercise ng kagaya ng ginawa noong panahon na nire-rehab ang Boracay, as you're saying, no? On public lands. Tama ba, Attorney Fabila, sir? Yes, kasi first and foremost, kailangan ma-include ang power of eminent domain bilang isa sa mga powers ng isang GOCC, kasi ang extension kasi siya ng power. It's a delegated power, no? Function ng gobyerno. Part yan ng trabaho kasi nasa executive body yan Magre-report yan sa executive body. So extension yan ng kapangyarihan ng government. So kailangang nakalagay dyan sa bill na yan, na hawak mo, kailangang nakalagay kasi hindi pwedeng i-exercise ng isang GOCC
na kung anumang sangay ng gobyerno, hindi niya pwedeng i-exercise yung isang power na hindi nakagrant sa kanya kasi hindi hindi inherent sa kanya. Ang ibig kong sabihin, kailangan nakadelegate sa kanya yung isang inherent power of the state para ma-exercise ng isang branch ng government. And for example, kapag mabuo ang bida, may mga function ang gobyerno na kailangan ibigay sa kanya. And one of that is the power to acquire, to utilize private property. So i-exercise niya yung kanyang delegated power, yung power of eminent domain ng state na dinilegate doon sa bida. Kailangan niya niyang i-exercise kasi kailangan niyang maging effective. Kailangan niya na magiging efficient. Yun po yung purpose nun. But the taking of the private property, again, only if necessary for public purpose. Wala na pong iba. Otherwise, isa-strike out na yan ng Supreme Court na hindi pwede yan. Lahat po, take note, lahat po ng GOCC mayroon pong power of eminent domain. Lahat po yan, lahat po ng branches of the government meron po. It's because dinidelegate din po ng Estado, yung kanyang other powers, dinidelegate niyan na, anong tawag doon, na para sa kanyang mga branches, para magiging efficient yung administration ng other functions of the government. Like for example, may mga delivery of basic services na yan na binibigay sa sa tawag dito sa local government. Meron din yan, may delegated power din si LGU. Pwede rin silang kumuha ng private property for the purpose din. For example, gagawa si LGU ng access road, may madadaanan siyang mga farmland or agricultural land, and it's a private property, kailangan niyang bayaran. Yan yung pinaka-basic example. Yan ang pinaka-basic example exercise ng eminent domain by the state. Dinidelegate lang niya sa kanyang branches, sa kanyang mga alter ego ang tawag yan, yung power na yan, dinidelegate niya. So walang, hindi pwedeng mag-function, hindi pwedeng gumawa ng isang branch ng government, ng isang hakbang na lagpas sa kanyang kapangyarihan. Kaya yan dyan nakalagay. Kasi pag hindi yan dyan ilalagay, magiging inutil din. Magiging inutil ang isang GOCC kung wala siyang power of eminent domain kasi mawawalan siya ng isang kapangyarihan na binibigay ni gobyerno na kapag kailangan niya para magkaroon siya ng efficient delivery ng services. Kung ano man yung responsibilities na binigay sa kanya, mawawalan siya ng power, magiging inutil. So we have to understand that. Okay. Alright, Attorney, no? And to laymanize it ganito, no? Ibig sabihin, halimbawa, nabuo na yung Boracay Island Development Authority as GOCC, wherein a member of the board of directors, government representatives, and the private sector's representatives. Halimbawa, nakaisip sila ng isang project infrastructure that they need a land for that. No? So, ang unang pag-uusapan ng mga directors, ng mga nagpaplano, no, ng project is, kailangan ba talaga natin yan? That's number one. Okay. Kung kumbinsido ang lahat na kailangan talaga yan, ang tanong saan natin ilalagay? Ngayon, pag sinabing dito sa lugar na to, sa isang ektaryang lupa na ito, dyan banda sa may ganitong lugar, ang sunod na tanong dyan is, okay, so we will exercise our power of eminent domain. The next question is, private land ba yan? Private land ba yan? So, pag sinabing private land, okay, then that's the time na pupunta sila sa korte to file the expropriation complaint. Attorney Fabila, sir, correct? Tama? Tama, Attorney? Ang expropriation kasi, nagkakaroon ng napupunta lang tayo sa korte kapag kino-contest ng landowner, yung bakit property ko gagamitin, mababa yung offer na presyo, pag hindi nagkakasundo. Pero kapag nagkaroon na kaagad ng nagkaroon naman ng agreement kaagad,
So hindi naman kailangan pumunta nun sa court. Correct. Kasi nagkaroon na ng kumbaga may meeting of the minds na, nagkaroon na ng contract between the landowner at sa isang GOCC. So wala nang wala nang madaming issue. I-exercise na lang ni government yung kanyang eminent domain by paying, babayaran niya na lang niya. Base din sa napagkakasundo ang presyo, papayaran na lang niya para magamit niya kaagad yung property. So it's not necessary na pupunta ka talaga sa korte na para lang doon sa proceedings. Kasi pwede naman talagang ma-direct court case ng government, ma-direct court case ni government yung isang private property. Okay? Kung nagkakasundo na sila nung may-ari, no? So it means happy na. Ibig sabihin na yung may-ari ng private land is happy na sa presyo na in-offer sa kanya ng bida. Exactly. So wala na maraming pag-uusapan. So kumbaga nagkaroon na lang ng kontrata na sige, private land ako, qualified yung lupa ko. Bahala na si government kung ano man yung gusto niya. Kung pumayag si private landowner, buwayag siya, so wala nang question doon kung saan man ni government gagamitin yung lupa. It's because wala namang naging issue na. But then the proceeding kasi na nagkaroon ng judicial proceedings niyan ay kailangan patunayan, so especially pag nagko-contest si landowner, bakit nakukunin yung lupa ko? Hindi naman public purpose yan, private naman yan. So, nagkakaroon tayo ng judicial proceeding na kung papayagan ba si government na i-expropriate yung isang private property. I encountered cases na pinawalang bisa ng Supreme Court yung exercise of eminent domain, the acquisition of the private property, kasi yung purpose niya hindi naman public. So mawawala yun. So may mga cases na nananalo si public landowner kasi napatunayan niya that the purpose of the acquisition of his private land is hindi naman for public purpose. So pero kapag pumayag si landowner, ay wala na tayong ibang pag-uusapan doon. Magpo-proceed na lang sa payment para para makapag-proceed din. Yan yung government project. Yun po yun. Okay. So ibig sabihin, yung pagbubuo ng bida as GOCC na mayroong provision that states specifically that they have the power to exercise this power of eminent domain is not confiscatory. Hindi ito yung dahil nandyan yan sa batas ay aagawin na lang yung mga lupa ng ating mga taga-isla ng Boracay ng gano'n na lang kadali. Kundi mayroon yang mga kriteria na pagbabatayan at mayroong kompensasyon na dapat masaya yung land claimants or landowner. Tama, Tony Pabila, sir? Exactly. Hindi po yung confiscatory power. Yung mga confiscatory power, tulad nitong kino-confiscate nila yung mga illegal drugs, yung mga armas na nahuhuli, yung mga kino-confiscate na mga in the exercise niya ng government na kapag mayroon sa kanyang power na magko-confiscate. Like for example, ako, since galing ako ng DNR, yung mga nahuhuling mga kahoy na mga illegal na tinravel, yung mga sasakyan na ginamit sa illegal transport ng forest products, yun ang kino-confiscate. Ang kino-confiscate yung illegal, hindi kino-confiscate yung legal. Yun po yun. Like for example, nahuli ka, nasa kalsada ka, may bitbit kang armas, may lisensya ka. Okay. Hindi yan kino-confiscate. It's because legal yung pagbitbit mo. You have the authority to carry firearms. Nakita sa'yo, may carry ka na firearms. So, hindi yung kino-confiscate kasi hindi siya illegal. Again, ang kino-confiscate lang po, yung illegal. Bakit mo naman sa i-confiscate ang lupa sa Boracay kung private property siya? Ba't mo naman i-confiscate? Illegal naman. Kasi private property and A and B. So, wala pong confiscation na nangyayari. Yung mga sinasabi nila. Okay. I want to make this clear to the people. Again, ang kino-confiscate po, yung illegal, hindi po yung legal. Para maliwanag po. Okay, sige. So, ibig sabihin na
ang pagkakaroon ng bida as GOCC, no, that has stated specifically again, no, to exercise the power of eminent domain is for the protection. This is for to protect, no, further the claims and the rights of landowners over their properties. Ganon po talaga ang mangyayari kasi hindi po gagawin ng gobyerno na kukuha ng private properties na basta-basta. Hindi po yan gagawin ng government. Nangyari lang, kailangan lang talagang ilagay ni government, kailangan lang ilagay ni government yung kanyang isa sa kanyang mga powers, which is the power of eminent domain, kailangan niyang i-delegate doon kay bida. Walang dapat katakutan yung mga kababayan natin kasi hindi po yan magagawa. Hindi po magagawa ni bida. Pag nabuo si bida, hindi niya rin magagawa na kukunin yung private property. Again, hindi niya magagawa. Otherwise, mapuputakti ng kaso si bida, si GOCC. So hindi maaari din kasi ma-invalidate any act of the government, any act of bida beyond its authority. We call it ultra vires. Beyond the authority, kung ano mo yung binigay sa kanya, hindi siya mag-act ng lagpas doon. Yung pagbibigay sa kanya, pag-delegate sa kanya ng power of eminent domain, that is one way. That is one way of making sure na magiging efficient yung delivery ni bida na kung ano man yung power na binigay sa kanya through the legislative act of the government. Kapag na-approve si bida, kung ano lang yung kapangyarihan na binigay sa kanya, yun lang din ang pwede niyang gagawin. At kasama doon, the power of eminent domain, which is ang kanya lang pwedeng kukunin ay private property only for public purpose. No more, no less. And with just compensation, no? And with just, it means may bayad. Hindi pwedeng kunin lang na hindi pumapayag tapos wala pang bayad. So, dapat pumayag at dapat may bayad. Okay, sige. So with that, attorney, thank you very much sa knowledge, no, na share mo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga Boracay na masyadong kinabahan dahil nga sa mga misinformations, no, na nilabas para lang kontrahin ng mga tao itong ang pagbubuo ng Boracay Island Development Authority. So it's good that coming from you who really understands, no, and have a full knowledge about Boracay Island, the lands in the island, and of course the law, being lawyer, no, Attorney Richard Fabila. Salamat, sir. Good morning. Thank you very much. Thank you very much. Good morning to all. Thank you. Matalinong talakayan, masarap pakinggan. 88.5 Radyo Todo Aklan, ang bagong radyo ng bayan. Okay, so there you are mga kaabyanan, no? Ang paliwanag sang abogado nga nakaintindi sang layi. Okay, kaga nakaintindi man, no, sa mga lupain, rights and status of lands, no, sa Boracay Island. So again, niliwaton ko lang, no? Why kasang dapat kakulbaan kung mabuo ang bida as GOCC nga may delegated power ang Congress or ang government to exercise the power of eminent domain, mga biyan, being a government agency or instrumentality, because bida is proposed to be a government-owned or controlled corporation, nga hindi ina pag-abusuhon. In fact, that will give a chance mabyan for the land owners or property owners to tawag sini, to have due process, no? Magkakaroon talaga ng mas magandang due process kaysa sa walang nakalagay na delegated power of eminent domain. Diba? So, due process means, number one, may mga requirements. Una, private land ba yan? Diba? So, kung private land yan, i-justify mo, bakit? Anong gagawin mo dyan sa private land na yan? So, ang mag-uusap niyan ay yung mga magpaplano din ng project. Pag-uusapan yan ng mga directors and trustees, which ang mga members dyan, tatlo coming from private sector, may taga LGU Malay, LGU Province,
DENR, DTI, DOT, DPWH, and DILG. Okay? So number one, dapat pagkasunduan muna nila. Ma-justify muna kung sino man ang nagpo-propose ng project. Diba? So, and kapag nakumpleto ng dalawang criteria na yan, kakausapin ng landowner, kailangan po yan ng gobyerno dahil may ilalagay tayong project dyan na makikinabang ang mga mamamayan ng Boracay. And kung payag po kayo, ito po ang aming offer na presyo. Kung nagkasundo ka mo, kaya ginaplano mo man gani actually ka ibaligya na sa iban, inaya makabulig ka pa sa Boracay Island kung sa bida mo ibaligya. Todo latigo. Latigo. Diba? No, muna mga kabyanan, ang boat tambalon, ibig sabihin ng power of eminent domain. Okay, ang balga ni attorney, hindi nyo naman kinanglan pa nga magkanto sa judicial proceedings kung nagkakasundo na ang project proponent for public use and to the landowner of that private land and with payment or compensation. Todo latigo. Latigo.